po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joachim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman, baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masasamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulak ko sa silod at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitira sinuman, at siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Silo ay isang lumang dambana ng bansa ng Israel na noon doon nakatago ang kaban ng tipan. Ngunit noong panahon ni Jeremias, ang dambana ng Silo ay napabayaan na at nasira na. Si Jeremias ay inutusan ng Diyos na tumayo sa may pintuan ng templo ng Jerusalem at doon magpahayag. Ang kanyang pahayag ay mabigat. Sinabi niya na kung hindi magbabago ang bayan ng Diyos, ang templo ng Jerusalem ay masisira tulad ng dambana ng Silo. Malaki ang pag-asa ng mga tao sa Jerusalem na sa templo, ang templo ng Diyos ay nandoon, kaya nandoon ang Diyos, kaya hindi mawawasak ang Jerusalem. Pero sinabi ni Jeremias na hindi sila maliligtas ng templo kung hindi sila magbago. Tulad na ang Silo ay hindi rin naligtas, nasira din siya kahit na nandoon ang kaban ng tipan noon. Hindi lang masisira ang templo, ito'y gagamitin pa nga ng pagsumpa ng mga tao. Tulad ng ang templo ay sinumpa, susumpain din ang lahat ng hindi sumusunod sa Diyos, tulad ng pagkasira ng templo. Galit na galit ang mga leaders ng mga tao, ang mga saserdote, ang mga propeta at ang mga namumuno. Pero si Jeremias ay pinanindigan ng mga tao, kinampihan siya ng mga tao. Nakita ng mga tao na tama naman ang mga warnings ni Jeremias. Mali ang pananalig ng mga leaders sa templo ng Diyos, Jerusalem. Akala nila hindi masisira ang lungsod ng mga taga-Babylonians kung nandoon ang templo ng Diyos. Pero sinabi ni Jeremias na mayroon na silang karanasan na hindi naman
naligtas ang dambana ng Diyos tulad ng silo kasi hindi nagbago ang tao. Ganito din sa ating panahon. Hindi tayo maliligtas ng anumang dambana o simbahan o ng anumang organisasyon kung hindi tayo susunod sa salita ng Diyos at magbago. Hindi ang anumang struktura o samahan ang magliligtas sa atin, kundi ang pusong masunurin sa Diyos. Ang titingnan ng Diyos ay ang ating puso at hindi ang lugar o organisasyon na ating kinabibilangan. Ang iyong salita, O Panginoon, ang aming kublihan. Hindi mo pababayaan ang sumusunod sa iyo. Nananalig kami sa iyong salita. Hindi kami nilinalangin, hindi mo kami nilinilangin, O Diyos. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.